Isa nang nakitang solusyon sa polusyon ang discovery sa isang plastic-eating bacteria. Pero paano kung isang uri ng bacteria naman ang gamitin sa paggawa ng plastic para pwedeng mabulok? Tara, let's change the game! Halos lahat na yata ng bagay sa mundo gawa sa plastic. Kada taon nga, 9.5 billion tons of plastic ang napoproduce worldwide. Pero ang problema, ang nakagawian natin plastic, petroleum-based o yung nabubuo sa pagsusunog ng fossil fuel, kaya may impact din sa climate change. What if pwedeng gumawa ng eco-friendly plastic na hindi gawa sa fossil fuel at madali pang mag-biodegrade? Posible yan sa tulong ng bacteria? Tara! Yan ang PHA, short for polyhydroxyalkanoates. Isang uri ng biodegradable plastic na nabubuo sa pag-ferment ng bacteria. Ang best part, ang PHA bioplastics, kayang mag-decompose in just a month. Dinevelop ng Biomaterials and Environmental Engineering Laboratory ng UP Los Baños, headed by Dr. J.R.S. Ventura. Yung PHA actually it's an innate property ng bacteria. Siya lang po talaga yung parang plastics na pwedeng ma-degrade in any kinds of environment. Yung property niya is almost the same with our traditional plastics. From bacteria to plastic? Sounds promising! Kaya naman ang research and development ito nakatanggap ng funding mula DOST simula 2017. Nagko-collect po kami from waste, from sediment samples, from bodies of water. We have more than 300 species or strain ng PHA producer. Magsisimula ang proseso sa pagkuha at pagpaparami ng PHA-producing bacteria. Under the microscope, ang magiging indicator natin na merong PHA yung bacteria na yun, dapat kulay purple. Pinarami na natin yung bacteria na na-extract. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin siya dito sa fermentation media para naman paramihin yung PHA content. Paglipas lang ng isang araw, idadaan na ito sa extraction at purification. At makukuha na ang PHA na magagamit bilang raw material sa iba't ibang bioplastic products. From plastic bags to containers. Ngayon po, binagyan po kami ng opportunity ng DOST na to continue scale it up. Mga kapuso, hindi man natin mabago ang pangangailangan natin sa plastic, marami namang paraan para maging sustainable ang paggawa at paggamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. 50 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang 75 sentimo naman sa diesel. Kaltas na 10 sentimo kada litro naman ang ipatutupad sa gasolina. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Pinag-aaralan na ang paglikas sa libu-libong taga Negros Occidental dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Canlaon. Sa kuha ng PHIVOLCS, kita ang buga ng makapal na abo dahil sa degassing mula sa bulkan. Sa ngayon, nananatili ito sa Alert Level 2. Patuloy itong inoobserbahan ng PHIVOLCS pero hindi pa raw nakikita na kailangan ng itaas ang babala sa Alert Level 3. Sa ilang barangay sa La Castellana, may naaamoy na umanong asupre ang mga residente. Pero wala pa namang naiuulat na ashfall. Kung magpapatuloy yan, mahigit 5,000 residente ang posibleng ilikas. Kung anong tulin ng isang nakadisgrasyang truck, siya namang kupad ng pagbabayad para sa bahay na winasak nito sa Laguna. Kaya dumulog na ang pamilyang nakatira sa bahay sa inyong Kapuso Action Man. Sa isang iglap, gumuho ang mga pinaghirapan ng pamilya ni Edna para maitayo ang kanilang tahanan nitong August 10. Matapos kasing araruhin ng truck ang dalawang sasakyan, tumagilid naman ito sa kanilang bahay. Nagulat siya kasi akala nila lindol. Pati yung mga nanonood ng TV doon sa salas, akala nila lumindol. Kaya sila biglang tumakbo sa pataas. Nang makita nila may truck na nakatumba doon sa amin. Wala namang injury ng physical injury. All
damage to property lahat. Yung driver, meron siyang criminal liability, while yung may-ari ng truck naman ay civil liability. Pero sumbong ng pamilya Dailin, hindi pa rin na ipapagawa ng may-ari ng truck ang napinsala nilang bubong at pader. Lagi pong sinasabi nila on process. Bahala na daw sa amin ang insurance. Yun po ang laging sinasabi sa amin. Then wala naman silang ginagawa. Nabaha po sa loob ng aming bahay. At hindi namin magamit yung kwartong yun. Ayon sa Cavinti Municipal Police Station, hindi nakapagsampa ng reklamo laban sa driver at sa may-ari ng truck ang mga biktimang nasangkot sa aksidente dahil Nagkaroon sila ng settlement sila outside ng police station. Nagkaroon sila ng kanilang settlement, which is ginagalang naman namin. nang puntahan ng inyong kapuso action man ang kumpanya ng may-ari ng truck. Tumanggi silang magpaunlak ng on-cam interview pero ayon sa kanilang operations head, patuloy ang ugnayan nila sa pamilya Dailin. Natatagalan lang umano ang proseso ng kanilang insurance company na siyang magbabayad ng danyo sa mga biktima. Sa aming pag-follow up sa kinatawan ng insurance company, naisapinal na sa 150,000 piso ang halaga ng babayarang danyos. Sumang-ayon naman dito ang pamilya Dailin. Nakahanda na ang cheque na kukunin na lang ng pamilya. Maraming salamat po sa ginawa ninyo sa amin na bagay na ito. Mission accomplished po tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Man! Inireklamo ang hepe ng NCR Police Office at 14 pang pulis kaugnay ng raid sa Malate, Maynila laban sa mga umano'y scammer. Kabilang sa mga idinulog, ang panghuhut-hut umano. Nakatutok si Danut Tingkongko. Sa Napolcom na dumulog ang 4 na mga Chinese national na kasama sa mga inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang raid sa umano'y mga online scammer sa Maynila noong nakaraang linggo. Yan ay para ireklamo sa PNP NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at sa 14 na iba pa mga polis na kabilang daw sa arresting team. Bukod sa pagsabing ilalumano ang pag-aresto at hindi raw sila binasahan ng kanilang mga karapatan, sabi pa ng mga Chino, sinubukan naman na silang hinga ng tig 1 milyong piso o kabuang 4 na milyong piso ng mga pulis. Ang halagang yan ay para raw mabigyan sila ng abogado na malapit umano sa umano'y boss ng NCRPO para agad silang mapalaya. Nakipagtawaran daw sila hanggang sa mapababa ang presyo sa 2 milyong piso. Sa puntong ito, humingi raw sila ng permiso na tawagan ng kanilang mga pamilya upang maihanda ang pera. Pero nang makausap na nila mga kaanak, sinabihan nila mga ito na kumuha ng sarili nilang abogado upang sila'y maipagtanggol. Dahil dito, napilitan daw ang pulisya na palayain sila. Bukod sa reklamong administratibo laban sa mga pulis, nais ng mga Chinese national na patawan ng preventive suspension si Hernia para hindi raw nito maimpluwensyahan ng investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernia at ng Philippine National Police. Magsasampa naman daw ng reklamo ang may-ari ng gusali sa Maynila kung saan nagsagawa ng raid ang PNP ACG. Kung nakipag-ugnayan lang daw sa kanila ang pulisya bago ang raid, malalaman daw ng mga ito na ibang opisina na ang umuokupa sa 23rd floor ng gusali na ni-raid ng mga pulis. This is a licensed POGO operator before whose license was revoked already last year. A simple phone call would have clarified that Vertex is no longer in this building. Pero that was not done, and what happened was they came charging to the 23rd floor and actually even the 32nd floor. Pero sabi ng PNP, nagpalit lang ng pangalan ang kumpanyang Vertex. Pero parehong mga tao pa rin ang nag-ooperate. Well, they could always make their claims po. Kakapatan po nila yan. If they would like to question po the validity and basis po ng police operation po, they are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, kausap ko po kanina ang RD po ng NCRPO, kausap ko din po mismo ang director po ng ACG. They are standing by their police operations po. Nagpakita rin ang abogado sa media ng mga video ng paggalaw umano ng pulisya sa ilang mga CCTV sa 23rd floor matapos ang pagpapatupad ng search warrant.
bagamat wala pang linaw kung sino ang gumalaw sa CCTV kung kailan ito nangyari. There's a possibility of people trying to avoid accountability on how they're moving on the 23rd floor. Under the rules, there has to be a body-worn camera when you effect a search. Even that, making sure that the CCTV will not see your movement is highly questionable. Sagot dyan ng PNP. Kakapatan naman po nila yun, ma'am, na magsampa po ng kaso. But as far as the PNP ACG is concerned, they're still treating the 23rd floor po ng Century Tower as crime scene po. So ongoing pa po yung processing po dyan. During the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko nakatutok, 24 oras. Kasabay ng midterm election sa susunod na taon, ang kauna-unahang regular election naman para sa Parlamento ng Bangsamoro o yung opisyal na tinatawag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mahalaga po yan lalo't ang pagtatatag ng Bangsamoro ay bunga ng mahabang pakikipaglaban para magkaroon ang mga taga roon ng mas malawak na pagdedesisyon sa pamamahala sa rehiyon. Unang bunga ng mga peace talk ang dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na itinatag noong 1989 at binubuo ng Basilan, Llano del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Sila rin ang mga ipinanukalang isama sa ipinalit na BARM noong 2019. Pero sa isang plebisito para pagtibayin ng Bangsamoro, tumutol ang mayorya ng bumoto sa Sulu. Kaya nitong Setyembre lang ay hindi na isinama ang Sulu sa Bangsamoro ng pagtibayin ng Korte Suprema ang constitutionality nito. At dahil sa pagbabago, inihain na ngayong araw ang isang panukala sa Senado para ipagpaliban na naman ang eleksyon sa Bangsamoro. Narito po ang pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sinimulan ngayong araw ang filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections na kasabay ng 2025 National and Local Elections sa Mayo. Pero may usapin ngayon ng posibleng pagpapaliban ng eleksyon para sa mga uupo sa Bangsamoro Parliament. Nagkaroon kasi ng question kung ilang kinatawan ang dapat ihalal. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law na nagtatag ng BARM, 80 seats sa Parliament ang dapat punan. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, inalis ang lalawigan ng Sulu sa territorial jurisdiction ng BARM dahil hindi ito bumoto para sa ratifikasyon ng batas sa plebisito noong 2019. Ayon sa Commission on Elections, sa halip na 80, 73 na lamang ang ihahalal dahil hindi nakabilang ang 7 district representatives na para dapat sa Sulu. We will conduct the election base doon sa 25, basta hindi 32, nakasama dapat ang Sulu. Kung paano pupunan yung kabuuan ng 80, dahil 73 lamang ang magiging membro, ay wala sa jurisdiction ng COMELEC yun. Either nasa Kongreso yan o nasa Bangsamoro Parliament. Ang Senado, planong talakayin ang pagpaliban ng parliamentary election sa BARM para matugunan ang issue. Para ma-amyendahan yung mga kailangan amyendahan sa batas. Maliban doon sa kaso ng Sulu, meron din kasing mahigit 100 barangay na may munisipyo pero walang probinsya at walang distrito, partikular karamihan doon sa North Cotabato. Ang BARM ay binubuo ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao at Tawi-Tawi. Sabi ni Garcia, tuloy ang kanilang paghahanda sa Bangsamoro elections. Gusto natin ipakita na hindi naman napapa-apekto ang COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election, tatapusin natin itong filing ng candidacy. Sa ngayon, mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad ng kapulisan sa COC filing na magtatagal pa hanggang sa Sabado, November 9. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Peke ang plakang pangsenador na ginamit ng puting SUV na pumasok sa EDSA bus lane kahit bawal. Ayon po yan sa LTO. Kinumpirma nila yan kay Senate President Cheese Escudero. Base sa kanilang mga pagsusuri, anila, walang security feature ang plaka ng SUV na dapat ay mayroon sa mga lehitimong plakang pangsenador. Ang number 7 na plaka ay ginagamit din anila dapat sa likod at harap ng sasakyan. Ang lalaki namang nasa harap ng sasakyan, pinaghihinala ang security aid ng pasahero sa likod ng umano'y VIP. Pero ayon kay Senador Escudero, kailangan pa rin matukoy kung sino ang may-ari ng sasakyan dahil sa paglabag nito sa batas.
Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President ang inirekomenda ng resource person ng isang komite sa Kamara. Yan ay dahil hindi pa rin sila dumadalo sa mga pagdinig kaugnay ng confidential funds. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para maiwasan makapuslit ng bansa ang ilang resource person ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat ang komite sa Department of Justice para magpalabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Ilang beses na kasing iniisnab ng mga naturang opisyal ang mga imbitasyon ng komite kaugnay sa investigasyon sa paggamit sa confidential at intelligence funds. Pinapamonitor ng Kamara ang mga opisyal dahil may sabpina ang mga ito galing sa Kamara. And they can leave. As long as walang ganon, hindi naman natin mapipigil yan dahil constitutional right din naman nila na makaalis. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Kung hindi pa rin sisipot ang 7 sa pagpapatuloy ng hearing bukas, posible silang makontempt. Ayon kay Chua, hindi imbitado si Vice President Sara Duterte, pero welcome naman daw itong dumalo kung gusto nito. Ipinaliwanag pa ni Chua na ang pangunahing layunin ng pagdinig ay ayusin ang mga butas sa batas kaugnay sa confidential at intelligence funds. Bakit yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence gathering nabibigyan ng confidential fund? Ang isa pa sa nakikita namin dito ay yung medyo nagiging lax yung pag-monitor dito. So dapat yan medyo mahigpitan. Hinihinga namin ang pahayag ang Department of Justice sa kahilingan ng Kamara. Sinusubukan din namin kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Sa kanyang talumpati naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapadaig sa mga humaharang sa pagdinig ng Quad Committee sa mga isyu ng droga, extrajudicial killings, pogo at iligal na pagbili ng mga Chinese national na mga lupain sa bansa. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dahil po sa early voting, nakaboto na ang kalahati ng mga botante sa US presidential elections. At base po sa mga survey, dikit ang laban ni US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump. Ang epekto ng kanilang eleksyon sa Pilipinas sa pagtutok ni Rafi Tima. Formal nang nagsarang early voting sa Amerika at bukas magsisimula na ang botohan sa mga polling center. May mahigit 161 milyong botante sa Amerika at halos kalahati sa kanila bumoto na sa pamamagitan ng early voting. Sa ngayon, nag-iikot si Democratic nominee Vice President Kamala Harris sa Michigan habang si dating Pangulong Donald Trump ng Republican Party nasa Pennsylvania, kapwa mga tinatawag na swing states. Base sa mga survey, walang malinaw na leader sa dalawang kandidato kaya kung sino ang mananalo sa 7 swing state, posibleng maging susunod na Pangulo ng Amerika. That's going to be really where the decision will be made, so to speak. Dahil neck and neck sa lahat ng mga ibang mga states that will bring the electoral votes to close to 270. Ang 270 na sinasabi ni Ambassador Romualdez ay ang numero ng electoral votes na kailangan para manalo bilang Pangulo sa Amerika. Hindi kasi tulad sa Pilipinas kung saan ang may pinakamaraming boto ang mananalo. Sa Amerika, kung sino ang mauunang marating ang 270 electoral votes ang mananalo. Sa ilalim ng Electoral College System sa Amerika, kada estado ay may kaakibat na bilang ng electoral votes na umaabot sa 538 sa 50 US states. Bagamat pangatlo ang mga Filipino-Americans sa pinakamalaking populasyon ng Asian Americans, ayon sa isang analyst, hindi ganun kalaki ang epekto ng mga Pinoy sa eleksyon sa Amerika. Yung boto nila magmamatter lang talaga kung nandun sila sa tinatawag nating mga swing states. Katulad ng Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. At sino man ang manalo sa dalawang kandidato, posibleng wala raw malaking pagbabago sa pulisiya ng Amerika sa Pilipinas. There might be a change in terms of the form but not necessarily in terms of the substance.
kasi meron pa ring elemento ng bipartisanship hinggil sa ano ba yung priority nila pagdating dito sa Indo-Pacific region. Ayan, of course, yung competition nila sa China at yung importansya ng mga alliances nila. Pero sa isinagawang forum ng Center for Strategic and International Studies kanina tungkol sa pamumuhunan ng Amerika sa bansa, nagbabala ang isang panauhin na may epekto sa ekonomiya ng bansa, sino man ang manalo kina Harris at Trump. In terms of promoting alliances and making sure, the Philippines are part of, Indo-Pacific economic framework and more investment, I think Harris is better. But in terms of, building a bilateral relationship, one based on personalities, one-on-one, I think that you would have, some opportunities there with Trump. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Ultimate fangirling mode ang activated kay Barbie Fortesa. Time out muna siya sa pagiging Adelina para mag-enjoy sa dream come true na maka-attend sa Eras Tour ni Taylor Swift. Sa IG post, kitang-kita ang saya ni Barbie as she sings along sa hits ni Tay-Tay. It's another bop by the superstars themselves, 17, dahil ni-release na ang kanilang title track na Love, Money, Fame, but this time it's a remix. This January, babalik pa Pinas ang grupo para sa kanilang 17 Right Here World Tour. Looking good and pogi si Jaehyun ng NCT matapos i-share ang kanyang newest buzz cut look. Tila not so sweet naman ang new look para sa fans dahil sa kanyang military enlistment na nakaset ngayong araw. Natuldo ka na mahigit 2 dekadang pagtatago ng isang lalaking suspect umano sa pananaksak sa kanyang kainuman noong 2001. Nakatutok si Bea Pinlac. Natigil sa pamamasada ang 51 anyos na tricycle driver na to nang arestuhin siya sa bisa ng arrest warrant sa barangay NBBS Kaunlaran sa Navotas. Ang lalaki, mahigit 2 dekada umanong nagtago ayon sa pulisya matapos umanong manaksak at mapatay ang lalaking nakaaway sa inuman noong 2001. Kasabwat umano ng akusado ang 3 niyang kaanak. Yung ating pong sinasabi natin victim ay siya po yung siga doon sa lugar na kung saan po yung mga tao doon is tinatakot niya. Meron pong okasyon at nagkataon nga po na gano'n, ilang beses po siya pinagsasaksak hanggang sa mapatay po siya. Sa kulungan na rin sila muling nagkita ng bayaw niya na kasabwat din umano sa pagpatay. Nauna nang naaresto ng pulisya ang bayaw niya noong Oktubre. Siguro napuno na rin itong mga tao na to sa ginagawang kasalbahihan ng ating victim. Kaya po dumating na po sa pagkakataon na nag-abot po sila at napatay po yung victim natin. Bukod sa kanila, patay na ang isa sa 4 na akusado habang tinutugis pa ang natitirang isa. Giit ng akusadong nahuli, wala raw siyang kinalaman doon. Hindi ko talaga alam po bakit. Hindi ko naman alam yung pangyayari. Pinala natin para malaman natin yung katotohanan. Non-bailable ang kasong murder na kinakaharap ng mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Umamin na si Kobe Paras na officially dating na sila ni Kylene Alcantara. Happy and moving forward na rin ang ex ni Kylene na si Mavi Legaspi na may pinaghahandaan pang comeback project. Yan ang chika ni Nelson Canlas. 5 buwan matapos unang mapansin ng netizens ang palitan ng sweet comments online. Naispatan na magka-holding hands at magkasama pang dumalo sa GMA Gala ngayong taon. Inamin na ng basketball player na si Kobe Paras ang real score sa kanila ni Sparkle star Kylene Alcantara. Sa interview ng Cosmopolitan Philippines, tinanong si Kobe kung sino ang kanyang biggest crush. Ang sagot niya ay si Kylene Alcantara dahil nasa dating stage na raw sila. Kylene Alcantara because we are dating. Nang makapanayam naman namin si Kylene noong Agosto bago ang trip niya sa New York kasama ang kanyang family, friends at si Kobe. May kakaibang paglalarawan si Kai kung anong meron sila ni Kobe. It's a different feeling po. So
I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions. Para naman sa ex ni Kailin na si Mavi Legaspi. The person's happy, I'm happy. Let's end the year in a good note na peaceful. Moving forward na raw si Mavi dahil nangyari na ang mga nangyari at mas magandang iwanan na sa nakaraan ang mga ito. What's done is done also and lahat naman masaya. Pero ready na kaya siyang makasalubong si Kailin? I've always been civil. At the end of the day, we're all just looking for happiness in our lives. So kahit magkasalubong kayo? Oh yeah. So nagkasalubong na kayo? Yeah, a couple of times. Nod, smile, yeah. It's been okay, taman. Sa ngayon, enjoy daw siya sa pagiging single. I'm mingling in the gym, working out. Masasabi ko lang, my heart's happy. That's it. Ready to face the world na rin daw siya in his new and improved version. Sa ilang IG snaps, ipinasili pa ni Mavi ang bagong look na mas fit and healthy. In time for his 24th birthday sa January, naghahanda na rin siya para sa isang comeback project. Also actually very focused on diet, working out. Makikita nyo in the very near future kung bakit kailangang papayat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso. 51 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.